We start with new rounds of missile launches by North Korea. Pyongyang fired several cruise missiles off its eastern coast near the port city of Wonsan. North Korea claimed over the weekend that it has succeeded in developing a new controllable shell and ballistic control system for its multiple rocket launchers. North Korean leader Kim Jong-un has kicked off 2024 with a dire warning. Isa itong kahindik-hindik na balita mga kaibigan na sa pagputok ng February 14, ang tinatawag na Valentine's Day ng karamihan, ay ito naman ang isang kahindik-hindik na panukala ng North Korea para sa South Korea. Ang burahin ang South Korea sa mapa. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Nagsagawa ang North Korea ng pagsirit ng maraming missile sa baybayin sa silangan ayon sa militar ng Seoul ngayong Miyerkules, Pebrero 14. Bahagi ng sunod-sunod na pagsubok sa mga armas ngayong taon na kaakibat ng mas pinaigting na pahayag mula kay Leader Kim Jong-un. Sa loob ng taon na ito, inihayag ni Kim na itinuturing niya ang pangunahing kaaway ang South Korea. Itinapon ang mga ahensyang nakatuon sa pagsasanib puwersa at pakikipag-ugnayan at nagbanta ng tigbaan dahil sa kahit 0.001 mm na pagsalaula sa teritoryo. Nagtaas din ng mga pagsubok sa armas ng Pyongyang, kabilang ang cruise missiles, isang underwater nuclear weapon system at isang solid-fueled hypersonic ballistic missile. Ika pa ng isang Joint Chief of Staff na tuklasan ng militar ang ilang hindi kilalang cruise missile sa karagatan sa hilagang silangan ng Wonsan bandang alas 9 ng umaga. At ang mga otoridad sa intelligence ng South Korea at US ay naglalakbay sa detalyadong pagsusuri. Idinagdag din nito na ang militar ay nagpapalakas ng pagmamasid at bantay at masusing pinibigay ang anumang karagtagang palatandaan at aktibidad mula sa Hilagang Korea. Nitong nakaraang linggo, inanunsyo ng Hilagang Korea na isinubok nito ang bagong control system para sa isang multiple rocket launcher na sinabi nitong magkakaroon ng pinalakas na papel sa labanan. Ang pagpapalipad ng cruise missiles ay nagbigay daan sa espekulasyon ng mga eksperto na ito'y sinusubok bago ipadala sa Moscow para gamitin sa Ukraine. Pinaigting ng Pyongyang at Moscow ang kanilang ugnayan sa mga nakarang buwan, kung saan bumisita si Leader Kim Jong-un sa Russia upang makipagtagpo kay President Vladimir Putin noong Setyembre. Inakusahan ng Seoul at Washington ang Hilagang Korea na nagbibigay ng mga armas sa Russia bilang kapalit ng teknikal na suporta para sa nagsisimula pang programa sa satellite ni Kim na lalabag sa maraming mga sanctions ng United Nations para sa parehong mga rehimen. Sa kaibahan sa kanilang mga ballistic counterparts, ang pagsubok ng cruise missiles ay hindi ipinagbabawal ng kasalukuyang mga sanctions ng United Nations sa Pyongyang. Karaniwang may jet propulsion ang cruise missile at naglilipad sa mas mababang altitude kaysa sa mas masalimuot na ballistic missiles, kahit mas mahirap silang makita at pigilan. Pinaniniwala ang nag-export ang Hilagang Korea ng malalaking dami ng multiple rocket launchers sa Russia noong nakaraang taon. Sabi ni An Chan-il, isang tumakas na manaliksik na nangasiwa ng World Institute for North Korea Studies, idinagdag niya na maaring may mga issue sa kalidad sa ilang mga in-export na armas at kamakailang pag-usbong ng pagsubok ay maaring matugunan ni Leader Kim ang issue. Ulit-ulit na sinabi ni Kim noong nakarang linggo na hindi magdadalawang isip ang Pyongyang na patigilin ang kanlurang Korea kung atakihin. Tinatawag ang Seoul na pinakamapanganib at unang kaaway ng estado at hindi magpapago bilang pangunahing kaaway. Noong Enero, nagpaputok ang Hilagang Korea ng isang pag-atake sa artillery malapit sa dalawang islang border ng Timog Korea na nag-udyok ng live fire drill ng Timog at mga order na mag-evacuate para sa mga residente.
ipinangako ni Timog Korean President Yoon Suk Yeol ang malakas na tugon kung sakaling atakin ng Pyongyang. Nananawagan sa kanyang militar na kumilos muna, ulat mamaya kung mabubuyo. Ang matindi, si Yoon, ay nagpapalakas ng kooperasyon sa depensa sa Estados Unidos at Japan mula nang maupo ito noong 2022. Kabilang na dito ang pagpapalawak ng joint drills upang kontrahin ang lumalaking banta ng Pyongyang sa darating na eleksyon sa Estados Unidos. Maaaring magpataas ng tensyon ang Hilagang Korea upang gamitin ang political gridlock ng Amerika, ayon kay Chung Seong-chang, direktor ng Center for Korean Peninsula Strategy sa Sejong Institute. Sa isang ulat, maaaring isagawa ng Hilagang Korea ang mga atake sa Baekhyun Island, Deongcheong Island at Socheong Island batay sa kanilang kumpiyansa sa pag-usbong ng kanilang kakayahan sa nuklear at missile anya. Lumalapit ang Pyongyang sa Moscow sa mga larangan bukod sa depensa kabilang isang grupo ng mga turistang Ruso, ang unang kilalang tayuhang grupo ng turista bago ang pagsara ng borders noong 2020 dahil sa pandemya. Mas nagiging mahirap para sa Russians na maglakbay patungo sa Europe at Estados Unidos matapos ipatupad ang sanctions dahil sa pagsakop sa Ukraine. Sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov na bumisita rin sa Pyongyang noong nakarang taon na maaaring maging rekomendado ang Hilagang Korea bilang isang destinasyon para sa turismo. Ayon sa TASS, na kung ating mapapansin, handa ang North Korea na burahin ang South Korea, na isang pahayag din ni Kim Jong-un na kahit na maliit na porsyento na kasing liit ng millimeters ay handa niyang burahin ang South Korea. Ano sa tingin mo kaibigan ang patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. Mateo 24 verse 6-7. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay na sa uling kapanahunan. Ito na ang oras upang tayo ay maganda at isanggunin natin ang ating buong puso sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po, Panginoon, ay sumasungguni sa inyo dahil hindi po namin alam, Panginoon, kung ano pong mangyayari sa aming kinabukasan. Ngunit nakakatiyak kami, Panginoon, na kami ay magiging ligtas kung kami, Panginoon, ay nasa inyo. Panginoon, tulungan kami na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Makilala po namin kayo bilang aming tagapagligtas mula ngayon at magpakailan pa man. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.